Magandang umaga sa ating lahat. Happy New Year! Happy New Year! Batiin po natin yung ating mga katabi. Maaring matagal, may mga ilang araw po natin hindi sila nakikita. Pero ngayon po, nandito po tayong lahat. Kaya batiin po natin sila ng Happy New Year. Amen. Praise the Lord. At napakabuti talaga ang ating Panginoon. Marami man tayong naranasan na pagsubok itong mga nakaraang taon. Pero sinabi ng ating Panginoon, we will surely cross the other side. Kaya po, napakahalaga, napakabuti ang ating Panginoon kung patuloy tayo nagtitiwala po sa Kanya. Amen? So, sa ating pag-aaralan ngayon, ang ating text ngayon ay isang verse lamang po ito at ito po yung susi ng ating buhay, no? Upang makamtan po natin ang gabay ng ating Panginoon. At ito matatagpuan po natin sa Proverbs chapter 3 verse 5 and 6. Pero makita po natin ano ba ang ating theme ngayon, ano? Christ sustenance is the answer. Christ sustenance is the answer. Ito po yung ating January theme for the month. Ano po? Kaya po nakita natin, sustenance is the answer. Dito marami siyang ibig sabihin. Ano po? At dito po makikita po natin sa atin text, ano? Sabi rito, a year directed by God, a new year message. Alam po natin na itong verse na to ay dala-dala na niyang lahat. Ang dala na ang ating pagtitiwala sa Panginoon. Nandun na yung faith, nandun yung paano tayo mabuhay, paano tayo maging victorious. Ito po, babasahin po natin sa Proverbs chapter 3 verse 5 to 6. Alam ko, karamihan sa atin, o lahat tayo, alam na natin itong verse na to dahil napakahalaga po sa atin ito, no? Napakahalaga po. Babasahin po natin. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him, and He will make your path straight. Amen? Sabi rin doon sa unang NIV version, sabi niya rito sa, in all your ways, acknowledge Him. No? Nabago na lang po ito, pero ganun pa rin po ang ibig sabihin. Sabi rito, as the calendar turns into a new year, alam po natin, mga kumpanya, pagdating ng January, talagang pinag-aaralan na nila kung ano ba ang maganda nating gagawin for the year, ano ba ang target natin. Pero tayo po kaya, di ba, ginagawa natin in our personal way, no? Pamilya, whatever, ano bang mga goals natin. So makita natin dito, at punong-puno po tayo ng we are very eager to do it, no? We often find ourselves full of aspiration and plans, no? Whether it's career goals, family priorities, at saka personal growth natin. Nakikita natin, January pa lang, plano na natin. At the end of the year, saan ba tayo mamamasyal? Di ba? Ginagano natin, pinaplano natin kasi para bang nandun yung excitement, nandun yung target, ginagawa natin sa mga kumpanya, gano'n ang ginagawa, sa mga associations, sa mga ibang organizations. Gano'n po ang ginagawa natin. Na kailangan meron tayong schedule of activities for the year. Para makita natin, ano ba, after a few months or so, makita natin kung ano bang, bakit nag-failure ito. So dito po makikita natin dito, kasama ba natin ang Panginoon dito sa paggawa natin ng mga planong ito? Amen? So ito po yung napakahalaga na ito'y ipagkatiwala natin sa Panginoon. Kung sabi ng verse 5 sa Tagalog, babasahin natin, kayawe ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya'y alalahanin, upang ikaw patnubay niya ang iyong tatahakin. So, napakaganda po ito na sa ating pagsisimula, ito po yung magiging verse po natin. Ito po yung paninindigan natin sa ating Panginoon, no? Sabi rito, but how do we ensure that
our year is not just filled with activity but directed by God Himself. Itong verse na to, ito yung roadmap natin. Ito yung Proverbs 3 verse 5 and 6 provides a roadmap for a year that aligns with God's perfect plan. Kasi minsan, alam natin, di ba? Minsan, tayo nagbibiyahe, minsan hindi tayo nagre-rely. Minsan, sa bagay, yung GPS, di ba? Tayo nakakaranas, gumagamit ng GPS. Minsan, minamali tayo, di ba? Pero, pag ang ating Panginoon, ang ating kasama palagi, sa Kanya tayo nagtatrust, we will never fail. Makakarating at makakarating tayo sa ating pupuntahan on time. Amen? Praise the Lord. So, makita natin dito, ang tanong po, will you let God take the lead and guide your steps this year? Hayaan ba natin ang ating Panginoon na siya ang manguna? At sa bawat steps ng ating buhay, bawat plano natin, inaalaw ba natin siya na manguna sa atin? Amen. Amen ba sa atin lahat? Amen. Palakpakan natin si Lord. Number 1 po, sabi rito, place your complete trust in God. Place your complete trust in God. Sabi rito, sa letter A ng verse 5, sabi niya, trust in the Lord with all your hearts. Sa ating puso, ano? Sabi rito, to trust in God means to rely on Him fully without reservation. The Hebrew word for trust, patak, implies complete confidence like placing your weight on a solid foundation. At dito, nagtitiwala tayo na kayang-kaya akong buhatin nito. Parang pinagkatiwala natin yung ating sarili. No? This trust calls for an unwavering dependence on God. Walang talagang wala tayong duda. Nabubuhatin tayo, kasama tayo natin ang ating Panginoon, no? Kaya po, napakaganda po. Trusting God is a profound act of worship, demonstrating our acknowledgement of His sovereignty. It reflects a heart fully surrendered to His will, knowing that He is in control of all circumstances. Sa ating pagtitiwala sa ating Panginoon, na walang reservation. Ito po yung talagang, ito naman is a form of worship, no? Is a form of worship. Sabi rito, in the ancient world, trust was often linked to a visible assurances such as military alliances or agricultural success. Pero ang Proverbs na to, challenge this mindset, encouraging reliance on the invisible but all-powerful God. Amen? So dito pinagkakatiwala natin sa makapangyarihan Diyos. Ang heart naman po refers not just to emotions but also to the center of one's thought, decision, and intention. Trusting God with your heart means surrendering every part of your inner being to Him. No? Sino-surrender po natin ang ating kabuuan sa Kanya. Kaya po, maalala po ba natin nung si Abraham, no? Sabi rito, nung hiniling ng ating Panginoon na iaalay niya si Isaac, di ba? Maalala po ba natin yon? Hindi siya nagduda, di ba? Makikita po natin sa Genesis chapter 22. Chapter 22, verse 2, pero simulan na natin sa verse 1. Genesis chapter 22, verse 1 and 2, sabi niya, pagkalipas ng ilang panahon, sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos at tumugon naman siya. Sinabi sa kanya, isama mo ang pinakamamahal mong anak na si Isaac, at magpunta kayo sa lupain ng Moriah. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo at ihandog mo siya sa akin. Nakita natin, pinakamamahal niyang anak, si Isaac. Siguro, hindi siya nag-isip hindi nag-isip si Abraham, paano kaya mangyayari yung pangako ng ating Panginoon? Hindi niya iniisip yun Kundi talagang he totally trust God. Dahil alam niya ang pangako ng Panginoon na hindi magbabago. So makita natin na
Abraham trusted God fully when asked to sacrifice Isaac, believing that God would remain faithful to His promise. Di ba minsan, may mga bagay na talagang ano ba, ibibigay ko ba ito? Pupunta ba ako? Whatever. Nagda-doubt tayo. Minsan nawawala yung ating pananampalataya sa ating Panginoon. Pero nakita natin si Abraham, hindi niya pinagkait ang kanyang anak. At nakita natin, yung promise ng Lord sa kanya ay yun pa rin. Sabi niya, kasing dami ng buhangin sa dagat ang iyong lipi. Hindi niya inisip, bago nung sinabi ng Lord sa kanya, hindi niya inisip, paano mangyayari yun, Lord, kung ialay ko sa iyo yung aking anak? Diba? Hindi siya nagdalawang isip, kundi tumugon siya, sumunod siya kung anong inuutos ng ating Panginoon sa kanya. No? Sabi rito, like a child leaping into their parents' arms without hesitation. Diba yung mga bata? Kalong-kalong natin, hindi talaga nagre-reklamo. Kasi ano dito leaping into parents' arms without hesitation. We're called to have that same level of confidence in God's care. Ipinagkakatiwala natin sa ating Panginoon. Kung ano man po yung nais niya, ay masusunod sa buhay natin. Ano? Sabi ni A.W. Tozer said, faith is a gaze of a soul upon saving God. Amen. At ang tanong dito, identify areas where you struggle to trust God. Meron bang mga portion sa buhay natin na nag-i-struggle tayo para magtiwala tayo sa ating Panginoon? Meron ba tayong mga portion na gano'n na nag-i-struggle tayo? Sabi rito, idulog natin ito sa Panginoon sa pamamagitan ng pananalangin. At makikita natin, declaring your dependence on His wisdom and power. Kasi ito yung pinapagawa ng ating Panginoon, pero minsan, hindi tayo tumutugon dahil yun nga, iba yung pag-iisip natin, nawawala tayo sa guidance, o kaya meron tayong may mga problema, ganyan. So, minsan, nagkakaroon tayo ng mga pagdududa sa pinagawa ng ating Panginoon. Pangalawa po, resist the temptation to rely on your own wisdom. Ibig sabihin po na, huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Kasi minsan, hindi, kaya ko to. Minsan, dumarating sa buhay natin, ang linalapit lang natin sa ating Panginoon, yun lang mahirap na bagay, di ba? Pero ang nais ng Panginoon ay maliit man o malaki, idulog natin sa Kanya. Dahil alam natin, siya yung best. Siya ang makapagbibigay ng best sa atin. Kaya, ito po it is a form of worship if we trust our Lord in every areas of our lives. Sabi rito, the call to lean not on your own understanding is an invitation to acknowledge the limit of human wisdom. Our reasoning can often lead us astray, but God's perspective is eternal and flawless. Minsan dumarating tayo na inaano natin, hindi, maliit lang to, kayang-kaya ko to. Pero ang sabi ng Panginoon, lean not on your own understanding. Kaya dapat talaga tayo mga Kristiyano, ito yung magiging gabay natin. Huwag natin hayaan na hindi natin kasama ang ating Panginoon sa lahat ng aspeto ng ating buhay, sa lahat ng ating pagplano, anuman mga bagay na yan. Patuloy natin isama, palagi natin isama ang ating Panginoon. No? Our reasoning can often lead us astray, but God's perspective is eternal and flawless. Sabi dito, this verse confronts the pride of self-sufficiency. No? Reminding us that true wisdom comes from submitting our understanding to God's greater plan. No? Meron siya mas maganda, di ba? Sabi ng Jeremiah 29:11, I know the plans I had for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a good future. No? Sabi ng ating Panginoon sa kanyang mga plano sa atin. No? Kaya, makikita natin dito na God has a greater plan for us. No?
It encourages humility and dependence on divine insight. In biblical times, wisdom and intellect were prized nung mga unang panahon, ano? But they could easily become idols. Proverbs counters this cultural tendency by emphasizing trust in God's superior understanding over human reasoning. Sabi pa rito, the word lean conveys the idea of propping oneself up on something for support. The text warns against relying on human insight as though it were stable foundation, pero hindi po. Kaya sinasabi ng ating Panginoon na huwag tayong manangan sa sariling karunungan. No? Kaya po, pag ito'y ginagawa natin, tinusunod-sunod natin, it is also a form of worship sa ating huwag tayong mananangan sa sarili nating karunungan. Sabi rito, malala po ba natin si Peter? Si Peter nung doon sa dagat, ano? Sabi rito, tingnan po natin sa Matthew chapter 14 verse 29 and 30. Ito po yung nasa bangka sila Peter, si Jesus naman ay lumalakad sa tubig, you know. Sabi rito, babasahin natin, at nang madaling araw ay sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kinilabutan sa takot ang mga alagad na makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. Sabi nila, multo, sigaw nila. Ngunit agad siyang nagsalita at sinabi sa kanila, huwag kayong matakot, si Jesus ito. At nagsalita si Pedro, Panginoon, kung talagang kayo yan, paparian ninyo ako sa ibabaw ng tubig. Verse 29, sumagot siya, halika. Kaya't lumunsad si Pedro sa bangka at lumakad sa tubig, sa ibabaw ng tubig paglapit kay Jesus. Ngunit nang mapansin niya ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. Sagipin ninyo ako, Panginoon, sigaw niya. So makita po natin dito, anong nangyari? Nawala yung focus. Nawala yung, inalis niya yung tingin niya sa atin, Panginoon. Nag-focus siya doon sa dumarating na alon, malalaking alon, ano po. So, lumubog. Ganon din po tayo, ano po. Dapat palagi tayong nakatuon sa atin, Panginoon, upang hindi tayo matalo ng kaaway, ano po. Dito po nangyari dahil makita natin si Pedro talaga among those first group ng mga kanyang mga disipulo. Si Pedro talaga ang isang makulit. Talagang, di ba sabi niya, nung maghugasan ni Jesus ang kanilang mga paa, di ba sabi niya, huwag. Pero anong sabi ni Jesus? Kung hindi ko gagawin ito, hindi ka kasama sa aking kaharian. So, parang paraphrasing. Kaya, anong sabi ni Pedro? Hindi lang yung aking paa, Panginoon, kundi yung buo kong katawan. So, nakita natin maraming si Pedro, pero dito nakita natin yung kanyang faith. Pagdating dito, nung makita ni Jesus na naglalakad sa tubig, sinabi niya, Lord, kung ikaw nga yan, paparayan ako. Lumakad nga si Pedro sa tubig, pero nakita niya, dumarating ang mga alon, nalis niya yung tingin niya sa ating Panginoon, unti-unti na siyang lumubog. Kaya, makita natin, sa ating text ngayon, ang isang turo dito ay huwag tayong humiwalay. Huwag tayong humiwalay sa direksyon ng papunta sa ating Panginoon upang hindi tayo maligaw, upang hindi tayo bumagsak. Amen. Makita natin kung ano bang klaseng pananampalataya meron si Daniel, di ba? Nakita natin. It's between life and death. Ihulog na siya sa den of lions, pero nakita natin very tight ang connection niya sa ating Panginoon. Kaya, makita natin doon, anong nangyari?
Kung ano yung kinagawian niya, 3 beses siyang mananalangin, yun pa rin ang ginagawa niya. Kasi yun ang binabantayan yung kanyang mga kaaway. Yun ang binabantayan ng kanyang mga kaaway upang may dahilan sila para ihulog si Daniel dun sa Den of Lions. Ano po? Kaya dito po, very tight ang connection ni Daniel sa ating Panginoon. Dapat ganun din po tayo. Amen. Hallelujah. Kaya po, makita natin sa ating topic ngayon na ito yung ito yung pinaka-guide po natin para sa ating pang-araw-araw na buhay. Ano po? Sabi rito, trusting human logic over God's guidance is like ignoring a reliable GPS in favor of our own sense of direction, often leading to a dead end. Para tayong, kung hindi tayo sumunod, trusting human logic, kung nananangan tayo hindi sa ating Panginoon, kundi sa iba, sa kaisipan natin, sarili natin, sabi rito, ay parang ignoring a reliable GPS in favor of our own sense of direction, often leading to a dead end. Dumarating, nararanasan po ba natin yon? Minsan, naka-GPS tayo, nagmamaneho tayo, o nakamotor tayo, whatever, makita. Nag-waste tayo, whatever. Minsan, dumarating tayo na liniligaw pala tayo, pabalik-balik na pala tayo. Pero ano ang kahalagahan doon, di ba? Tinatanong natin si Lord, dumarating sa akin yun, dumarating din sa akin. Which way, Lord? Saan ba yung hindi ma-traffic? Saan ba dapat ako dadaan? Kaya ito po yung sa pamamagitan ng pagtatanong natin sa ating Panginoon, it is a form of worship. We are always acknowledging our Lord na siya ang mangunas po sa atin. Amen? Praise God. Hallelujah. Corrie ten Boom reminds us that God has no problem. Only plans. Gumagawa siya ng plano para sa atin. Di ba sabi niya, I know the plans. Siya ang gumagawa ng mga planos para sa buhay natin. Kaya tatanungin natin si Lord, Lord, ano bang plano mo sa buhay ko? Diba? Napakahalaga na tatanungin natin si Lord. Kaya po, siya naman po ay tutugon sa atin mga panalangin, sa ating mga tanong sa Kanya. Sabi rito, pause before making decision this year. Tanungin po natin sa ating Panginoon, am I leaning on my wisdom or seeking God's guidance through prayer and scripture? Kaya, ano sabi ng Psalms 46 verse 10, di ba? Be still and know that I am God. I-acknowledge natin ang ating Panginoon. Kaya anuman yung halimbawa, tumigil tayo, na-stop man tayo sa isang bagay, dahil hindi natin i-acknowledge natin ang ating Panginoon dahil sabi niya, be still and know that I am the Lord your God. Siya ang nagbibigay ng daan upang tayo ay magtagumpay. Amen? Isa na lang po. Number 3. Sabi dito, submit every part of your life to God's authority. Makita natin sa verse 6, Proverbs chapter 3, verse 6. Sabi rito, basahin po natin, sa lahat ng iyong gaawain, siya nga'y alalahanin, upang ikaw patnubayan sa iyong mga tatahakin. Praise the Lord. Hallelujah. So nakita natin dito sa lahat. Hindi lang pili, kundi sa lahat. Yun ang sinabi ng ating Panginoon. Sabi rito, in all your ways, submit to Him, and He will make your path straight. So, anong nakita natin doon, na turo doon? Total dependence on our God. Ipagkatiwala natin sa Kanya ang lahat-lahat. Maliit na bagay man yan, o malaking bagay. Sabi ko nga po sa inyo, it is a form of worship to our Lord. Nalulugod siya sa atin. Pag patuloy natin, pinagkakaloob sa Kanya, sinasabi sa Kanya yung lahat ng ating mga plano, lahat ng ating gawain. Ano po. So, sabi rito, kung sinasangguni natin lahat ng mga bagay sa Kanya, nakakatiyak tayo dahil ito ay promise eh. Pangako niya ito eh.
pangako niya na He will make our paths straight. Gagawin niyang matuwid. Gagawin ng diretso. Kung baga sa wala ka ng paligoy-ligoy. Ano ang kailangan natin? We must have that faith na talaga ang mangyayari kapares ni Abraham, di ba? Nung inano niya si Isaac, talagang pinagkaloob niya ang anak niya. Pero ang plano ng Panginoon ang siyang nangibabaw pa rin doon sa Hindi siya nagduda. Dahil meron siyang pananampalataya sa ating Panginoon, hindi siya pababayaan. Sabi rito, submitting to God means inviting Him into every aspect of life. Our plans, relationship, and goals. The Hebrew word for submit implies not just acknowledgement but intimate recognition of His authority. Intimate recognition of His authority. Submitting in all your ways reflects a life of obedience and surrenders to Christ's Lordship. It demonstrates trust in His ability to direct our step and lead us towards His purpose. Amen. Meron isang verse, Meron akong naalalang isang verse sa Proverbs 16 verse 7. Ang sabi rito, it's that pala. 16 verse 3. Commit to the Lord whatever you do and your plans will succeed. Kalakip ito ng ating text, Kaya, whatever. Ibig sabihin, whatever, man mga bagay-bagay niyan. Maliit, malaki, whatever man. Ipagkatiwala natin sa ating Panginoon at nakakatiyak tayo ay magtatagumpay. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin si Lord. Amen. Sabi rito, the idea of a straight path would resonate deeply on an audience familiar with the challenge of traveling winding and difficult roads. God promises to smooth our path when we acknowledge Him in every part of life. Promise ng Panginoon yun, na magiging smooth yung ating daraanan, Ano man yung mga nakikita natin na balakid na, maaring may mga nagagalit sa atin, kung bakit natin may naiinggit sa atin. Pero meron isang verse, Sabi ng Proverbs 16 verse 7, when a man's ways are pleasing to the Lord, He makes even his enemies live at peace with Him. Amen? Nakita niyo yung verse na yun? Kahit yung mga galit sa'yo ay magiging at peace with you. Kasi inaayos ito ng Panginoon Inaayos ng Panginoon. Sabi niya, God promises to smooth our path when we acknowledge Him in every part of life. Kaya po itong verse na ito, madalas kong i-share ito sa minsan pag ako'y natawag na magsalita, madalas ko na i-share ito kasi very common ito sa buhay ng karamihan, Kaya sabi rito, when a man's ways are pleasing to the Lord, He makes even his enemies live at peace with Him. Sino pong gagawa nun? Ang ating Panginoon. Kasi He's making our path very smooth. Nangako po siya, Kaya the word ways signifies a journey of or life path, while straight conveys the idea of removing obstacles or aligning a course. God promises to guide us along the best road when we submit to Him. Ano ang nakita natin na pinakasusi doon? When we submit to Him, God promised to guide us along the best road when we submit to Him. Sinasubmit po na ba natin sa ating Panginoon yung mga bagay na yon? Kung sinasubmit po natin sa ating Panginoon yon, sabi niya, He will guide us to the best route. Pinaka-best na rota. At dito wala kang delay. Hindi ka madedelay. You will arrive on time on that area,
Kaya napakahalaga po yung submission sa atin, Panginoon. In all your ways, submit to Him, and He will make your path straight. Ano po? Praise God. Sabi dito, maalala po ba natin yung mga Israelita pagka labas nila sa Ehipto, no? Ang journey nila, nakalabas na sila sa Ehipto, no? Sabi dito, the Israelites followed God's guidance through the wilderness, relying on His visible presence to direct their journey. Makikita po natin sa Exodus chapter 13, 21 to 22. Exodus chapter 13, 21 to 22. Babasahin ko po sa Tagayan na pala. Babasahin po natin. Ready? Sa kanilang paglalakbay, araw-gabi, patuloy silang pinapatnubayan ni Yahweh kung araw ay sa pamagitan ng hawli at sa gabi naman, sa pamamagitan naman ng mahaliging apoy. Laging kung araw at haliging apoy kung gabi. Nakita niyo po yung guidance ng ating Panginoon. Hindi lang basta tinuturo yung daan. Nagpro-provide pa. Nagpro-provide pa kung araw na mainit. Nandun yung haliging ulap. Sa gabi naman may ilaw. Amen? Ganun ang kadakilang atin Panginoon. Yung guidance ng Panginoon upang tayo makarating. Minsan naiinis tayo, di ba? Minsan tayo sa gabi naglalakad tayo, mayroon tayong pupuntahan, naglalakad tayo. Flashlight lang ang dala natin, di ba? Flashlight. Every step of the way lang inaano natin. Ganon din ang ating Panginoon. Hindi na dinediretso dun sa kasi baka madapa tayo. Ganon nagkikare ang ating Panginoon. Amen. Kaya po, trusting the Lord ay marami po ang kaakibat na pagpapala dito sa ating pagtitiwala sa ating Panginoon. Amen. Praise God. Hallelujah. Submitting to God is like following a trail map in the wilderness. If we submit to God, it's like following a trail map in the wilderness. When we trust the map, we avoid unnecessary detours and reach our destination safely. Amen. Praise the Lord. Sabi ni Charles Spurgeon, God is too good to be unkind and too wise to be mistaken. Sabi rito, as you plan for this year, consciously submit every goal to God. Ask Him to align your desires with His will and trust Him to lead you on the best path. Amen. Praise God. Kaya yung lahat ng mga plano natin, ipagkatiwala natin sa ating Panginoon. Mga kabataan, manliligaw ka man, o mag-aaral, o whatever, tanungin natin si Lord, ito ba yung best? Kasi our Lord always gives us the best. Amen. Kaya mahalaga na we must submit to Him. Kasi yun ang promise niya. He will make our path straight. Amen. Praise the Lord. Ano man yung mga plano natin, ipagkatiwala natin sa ating Panginoon. At makikita natin na tayo'y masaya, matagumpay sa ating buhay. Amen. Ano man yan, bata ka man, kabataan, whatever, pagkatiwala natin sa ating Lord ang lahat ng mga bagay na yun. Sa ating conclusion, napakaisi lang ang ating turo natin ngayon. Praise God. At sa ating conclusion naman po, makikita natin, commit to trusting God wholeheartedly. Yung ating binasa kanina sa Proverbs 16 verse 3, commit to the Lord whatever you do and your plans will succeed. Kaya po, dito po yung mga i-ano po natin ito, i-meditate po natin itong mga verses na may mga kalakip na pangako. Lord, di ba, pinangako mo, pag ako ay lalapit sa iyo, pag dinudulog ko ito sa iyo, bibigyan mo ito ng tamang solusyon. Hindi ako maliligaw. Di ba? I-commit natin sa Kanya. Because pag ina-acknowledge natin si Lord, it is a form of worship sa Kanya. Sa pagtitiwala natin sa Kanya. Amen? Anong sabi ni, nabanggit ko kanina, kung paano mag-worship si Daniel, di ba? He worship and pray to the Lord 3 times a day, as usual.
Kaya nung makita nung kanyang mga kaaway, yung mga detractors, nakita nila, mahal na hari, di ba? Gumawa ka ng decree na sinuman tao na sasamba sa kanilang mga Diyos at hindi, sabi niya, unquote pala, sabi niya, sinuman tao na hindi sasamba sa'yo sa loob ng 3 araw, dapat ikaw lamang ang sasambahin ay ihuhulog sa den of lions. Sabi ng mga kalaban ni Daniel, sinabi nila sa hari. Ang hari naman gusto niyang ma-save si Daniel. Pero ano sabi ng mga satraps na yun? Alalahanin mo, mahal na hari, ito'y pinirmahan mo na as batas ng Persia. Kaya wala magawa ang haring ito. Kaya tinuluyan niya si Daniel. At nakita natin ano ang nangyari. Si Daniel ay buhay na buhay. Nag-fasting yung mga layon. Pamari, nag-fasting yung mga layon. Anong nangyari doon? Lahat ng may kinalaman doon sa hulog kay Daniel doon sa lions den. Sila naman ang hinulog doon sa lions den. Hindi pa sila sinasalo na sila ng mga lions. So nakita natin kung gaano kadakila ang Panginoon sa kanyang mga anak. Amen? Na nagtitiwala sa Kanya. Kaya napakahalaga yung pagtitiwala natin sa ating Panginoon. Ipagkatiwala natin lahat ng mga bagay sa atin verse ngayon. Babasahin natin ng kabuuan. Sabi niya, trust in the Lord with all your hearts and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him and He will make your paths straight. Yun ang pangako ng ating Panginoon. Yung verse 6, He will make our path straight. Hindi tayo maliligaw kung ipagkakatiwala natin ang lahat sa Kanya. Amen. Hallelujah. At isa pa po, choose God's wisdom over your own. No? Pipiliin po natin yung kalaban na nagmumula sa Panginoon over our own. Lean not on your own understanding. Number 3, submit every area of life to God's authority. Lahat ng mga bagay, lahat ng areas ng ating buhay, ano man nais natin gagawin, ano mga plano natin, malilit naman na bagay yan, ibigay natin sa ating Panginoon. Ilatag natin sa ating Panginoon. Lord, this is my plan for the year, Lord. Di ba? Naalala po ba natin, nung ako yung kabataan ko, mahilig akong gumawa ng mga New Year's resolution, di ba? Ginagawa pa ba natin? Parang hindi na eh. O meron pa rin gumagawa ng New Year's resolution. Meron pa rin, Chuck. O. Kasi ito na yung nakagisngan natin, di ba? Lalong-lalo ang mga kabataan. Pero I just like to share kung ano yung New Year's resolution ko. New Year's resolution ko na nakakatawa at nakaka-bless, no? Year 1986, no? Gumawa ako ng New Year's resolution. Dahil ako ay mabisyo rin ako, marami rin po akong ginagawa na hindi tama sa harapan ng Panginoon. Lord, alisin mo po ito sa akin. Ganun lang yun. Susulat ko, tapos ipipaste ko dyan. Nangyayari. Wala nang pag-iinom, sisigarilyo, whatever man na mga bisyo ng mga karamihan sa mga lalaki. No? Mga bisyo, sinusulat dyan, tapos paste. Okay, pagdating ng bagong taon, yun, ay nangyayari naman, talagang nawawala yung aking pag-iinom, pagsisigarilyo, at mga iba pang mga bagay. Pero pagdating ng 3, 4 months, 5, 6 months, para bang nandun uli yung thirst, para bang nauuhaw muli ako dun sa mga bagay na yun, na nakasulat po doon. After a year, ganun din po, pagdating ng December uli, same New Year's resolution. And the following year, ganun pa rin nangyari.
Ganon pa rin nangyayari doon sa ano. Wala pang isang taon bumabalik uli ako. Talagang inuudyo ka na ako ng Diablo na, hindi, masarap to. Minsan pag nakakita ako naman nagiinuman, at saka para bang yung aking lalamunan ay parang gusto na rin mag-shot. Para bang parang yung lalamunan, talagang gusto mong uminom uli. Mag-sigarilyo, pag nakaamoy ka ng sigarilyo, okay to. Parang inaadya ka ng kaaway na talagang hindi mo matutupad yan. Walang mangyayari dyan sa'yo. Pero nung year, sorry, nagkamali pala ako ng calculation sa year. 1987, nandito na kami sa Don Bosco. Gumawa muli ako ng New Year's resolution. 1988 pala, sorry. 1988, December, gumawa uli ako. Yun, the same New Year's resolution which I did for the last 3 years. Sabi ko sa Lord, wala talaga akong magagawa Isasama kita ngayon. Isasama kita ngayon sa aking New Year's resolution. Bagong lipat lang kami rito sa bahay namin dito. Yung aking kapitbahay na attorney, maliit pala, baby, ilang months pa lang yung aking anak doon. Sabi niya sa akin, Lawrence, dito kayo magtanghalian mamaya, sabi niya sa akin, nahiya kami dahil 2 buwan pa lang kami dito, tatlo yata. Nahiya naman kami, kaya lang, sinundo pa kami. Bit-bit yung aking baby. Sinundo pa kami, kaya talagang hindi ako makatanggi. Pagkatapos namin kumain, Lorenzo, galing ako sa Bikutan, namalengke ako. Bumili ako ng mangga at saka alamang, ganyan. Tapos naglabas siya ng serbesa. Talagang parang sabi ko, Lord, hindi yata mangyayari yung aking New Year's resolution. Eto na naman, magsubok na naman. Sabi ko sa Lord, siyempre, uminom ako, nahiya naman ako hindi uminom. Tumikim ako ng mga pulutan, kung anong mga pulutan yun, mangga na may bagoong. Naka-1 beer. Pangalawang beer, okay pa. Kaya nakakatuwa, yung pangatlong beer, ayaw na. Ayaw nang pumasok Parang iba na yung panlasa ko. Even yung cigarette, iba na rin yung pangamoy ko. Hindi ka paris nun talagang gustong-gusto ko yung amoy. Nawala yung desire ko na tikman yung mga bagay na yun. Pero bakit? Kasama ko ang Panginoon. Kaya nawala yung bagay na yun. Kaya, since then, nawala na yung thirst. Even though kahit na, halimbawa, nagiinuman na ganyan, nawala na yung aking yung thirst. Nawala na yung desire ko na uminom Kasi parang iba na yung yung huling bottle na inano ko, iba na yung lasa. The first 2 is okay pa. Pero yung pangatlo talagang ayaw na. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon. Siya lang pala ang susi para maalis yung mga bagay. Mga bagay sa buhay natin na hindi kaaya-aya sa ating Panginoon. Meron pa akong naalala na isang nabasa ko sa ibang bansa, di ba, meron silang 4 seasons, They have the winter, the fall, at iba pang 4 yun, Pagdating po kasi pagdating ng dry seasons, yung oak tree na yun, lahat ng kanyang dahon, natutuyo. Natutuyo lahat, di ba? Ganon sa mga, natutuyo lahat. At yung next season is taglagas. Nalalaglag. Nakita natin, di ba? Yung puno, pag meron tayong nakikita mga picture, yung puno nakita natin, akala natin patay na, pero nalagas lang lahat yung kanyang mga Pero may mga dahon, bagamat tuyo na, hindi siya nahuhulog. Malakas pa rin ang kapit dun sa puno.
So makita natin dito, dumating ang bagyo, dumating ang malakas na hangin, whatever pressures outside, hindi siya naaalis. Malakas talaga ang kapit sa puno, no? But there was a time, the next season, dumarating ang next season. Something from the inside. Doon sa tapat no mismong dry leaves na yun, meron ng usbong. Amen? Sisipain niya ang palabas. At totally, mahuhulog yung dahon na yun na napakalakas ang kanyang kapit. The message is, when we have Jesus in our hearts, at may mga bagay na hindi natin kayang alisin, siya ang mag-aalis. It's not from the outside, but from the inside. The force from the inside, force the dry leaves. Alisin niya mismo sa atin yung mga bagay na hindi natin kayang alisin. Na sinasabi natin, maaring ito yung mga reservations natin na iniingatan natin. Pero, pag si Jesus ay kumilos, nasa puso natin, siya mismo ang mag-aalis. Wala tayong problema kundi siya ang kikilos. What we only need to do is surrender our lives to Him. Acknowledge our God that He will do everything for us, for our own good. Amen? Praise God. Can we sing the right song before we pray? Nais kong mamasdan ang iyong kagandahan. Nais kong manahan sa piling mo kailanman. Ang ibigin ka ang siyang nais ko. Ang sambahin ka ang siyang mithi ko. Hindi nalalayo, hindi nalalayo ang pangako ko. Sa piling mo, nababawi ang pangamba. Sa piling mo, lubos ang pag-asa. Sa piling mo, galagayo maapaw. Sa piling mo, oh Diyos. Sa piling mo, nababawi ang pangamba. Sa piling mo, lubos ang pag-asa. Sa piling mo, galagayo maapaw. Sa piling mo, oh Diyos. Sa piling mo, nababawi ang pangamba. Sa piling mo, lubos ang pag-asa. Sa piling mo, galagayo maapaw. Sa piling mo, oh Diyos. Sa piling mo. Hallelujah, hallelujah. Sabi ng Psalms 37 verse 20, the steps of a good man are ordered by the Lord, and He delights in His ways. No? Sa tayo, being righteous sa ating Panginoon, may talata sa Bible, sabi na, the fruit of righteousness is peace. The result of righteousness is quietness and confidence forever. Kaya po, napakahalaga po na
let's allow our Lord to direct our steps in our life. Ano po, upang sa ganun po ay magiging tumpak na tayo ay nakakatiyak na makakatawid tayo, mararating natin kung ano yung nais natin. Kung ito ay kalooban ng Panginoon. Sabi, as you begin this new year, make the choice to let God direct your path. Trust Him completely. Seek His wisdom daily and submit every part of your life to His guidance. When you do, you can walk confidently knowing that your years is directed by God Himself. Will you commit to letting God lead you this year step by step? Kaya ang ating Panginoon, let us commit our step, everyday step by step to our Lord. Dahil alam natin na siyang nangako sa atin. He will direct our path. Saan man tayo, ano man yung kalagayan natin sa buhay. Siya ay patuloy na nakatingin sa atin. Nagtitiwala ba tayo sa Kanya? Do we have that faith that can move mountains? Kaya po, ano man po yung ang nais natin na mangyari for this year, ilatag natin sa Panginoon. Ito ba'y kalooban mo, Lord? Isa-isayin natin sa Kanya. The Lord always listens to us. Isang bagay na maliit, nandyan ang ating Panginoon. Bukas ang Kanyang tenga. Mahaba ang Kanyang kamay. Pero let's make sure na walang hindrances. Ano ba yung mga hindrances na sinasabi natin? Sabi ng Isaiah 66, verse 1 and 2, if I'm not mistaken. Ang kamay ng ating Panginoon hindi maiksi upang abutin ka. Ang Kanyang tenga ay hindi bingi upang pakinggan ka. Ngunit, ang iyong sala ang naging dahilan kung bakit hindi niya naabot ang iyong mga panalangin. Kaya napakahalaga po na walang barrier. Remove the barrier. Ano bang mga barrier na yan? Do we have the reservations? May mga reservations pa ba tayo sa Lord? Because if we have, it will cause the barrier. Pero pag wala tayo, we are completely committed to God, nakakatiyak tayo ng ating Panginoon ay tutugon at pagpapalain tayo. For this year, amen, hallelujah. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa iyong salita. Minsan pa, pinalalahan mo po kami sa umagang ito, Panginoon, kung ano po ang nararapat po namin gawin. Maraming salamat po, Lord, sa iyong mga pangako, Panginoon, at patuloy po kami nagtitiwala sa iyo. Alisin mo, Lord, ang mga bagay na nagbibigay ng duda sa amin. Like Peter, when he walked on the water, Lord, ay Lord, alisin mo sa amin ang pagdududa. Ay sinabi mo, Panginoon, na ikaw, Panginoon, ikaw lamang, O Diyos, ang sa iyo nagmumula lahat ang aming mga tagumpay, Panginoon. Kahit Lord, patuloy po namin pinagkakatiwala sa iyo, Panginoon, ang aming mga buhay, ang aming mga New Year for 2025 at ganoon din po, Panginoon, sa aking mga kapatid na natapos man ang 2024 na may mga alalahanin pa, Panginoon. Lord, ikaw po, Diyos, ang siyang patuloy na magbigay ng kaayusan at sa kasaganaan sa kanila, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. At Lord, alam po namin, O Diyos, ay ikaw ay maggagabay sa amin this year 2025. Hallelujah. Maraming salamat po, Lord. We entrust everything to you, Father God. This is our prayer in Jesus' name. Everybody says, Amen and Amen. Praise God.